Barangay Love Stories. Love Stories. Ang sabi nila, the best things in life are worth waiting for. Kailangan lang natin ng mahabang pasensya at tiwala kay Lord na balang araw ay darating din ang pinakahihintay nating panalangin. Ikaw kapuso, gaano katagal ang paghihintay na ginawa mo bago makuha ang iyong pinaka-aasam? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo Papa Dudut at magandang araw din sa mga listeners ninyo na nakasubaybay ngayon sa inyong programa. Ako po si Joaquin, 35 years old at isang government employee mula sa Laguna. Pangatlo po ko sa 6 na magkakapatid, engineer ang papa ko samantalang housewife naman ang mama ko. Kung ako ang tatanungin ay masasabi kong above average ang estado ng buhay ng pamilya ko. Dahil professional si papa at galing naman sa may kayang pamilya si mama ay lumaki kaming magkakapatid na merong maayos na buhay. Lahat ng mga kapatid ko maliban sa akin ay nag-aral sa private school. Ako kasi Papa Dudut ay mas pinili ko mag-aral sa public noong high school ako dahil gusto kong makasama ang mga kababata ko. Ito na siguro ang isa sa mga desisyon na never kong pagsisisihan. Dahil kung hindi dahil doon ay hindi ko makikilala ang kauna-unahang babaeng nagpatibok ng puso ko. Si Erin. Papa Dudut, 4th year high school na kami noon nang mag-transfer si Erin sa school namin. Ako noon ang pinakaunang kaklase na nakilala ni Erin dahil ako ang seatmate niya. Sa akin siya naitabi matapos gawing alphabetical order ang seating arrangement namin sa unang araw ng klase. First day pa lang noon pero marami na kaagad akong nalaman tungkol kay Erin. Ako po kasi ang nakapareha niya sa first activity namin noon na introduce your partner, kung saan ay pinakilala ako ni Erin sa buong klase samantalang ako naman ang nag-introduce sa kanya, Papa Dudut. Ano raw ulit gagawin? I-interviewin daw natin ang isa't isa. Para saan? Para sa introduction. One by one magpapakilala tayo sa harap pero imbis na ipakilala mo sarili mo, ipapakilala mo yung partner mo, which is ako. Yun lang ba gagawin natin buong klase? Ganun naman lagi sa first day of class eh. Puro introduce yourself lang lalo na dito sa English class. Paano tayo magsisimula? Tatanungin kita tapos magtatanong ka naman ng kahit na ano tungkol sa akin. Ganun lang kasimple. Mas maganda siguro kung magsimula muna tayo sa pangalan. Erin. Ako si Erin. Ikaw? Joaquin, pero kinantawag sa akin ng mga kaibigan ko. Ikaw, may nickname ka rin ba? Wala eh. Erin lang. Wala namang tumatawag sa akin sa second name ko. Ganun ba? Erin Angeline kasi ang buong pangalan ko. Uy, mas bagay sa'yo yung Angeline. Ako, Joaquin lang talaga. Wala nang pangalawang pangalan. Di ba transferee ka? Oo, galing kaming Cavite. Ba't naman kayo lumipat dito? Wala naman talaga kaming permanenteng bahay eh. Noon nasa Batangas kami, tapos lumipat sa Lucena, tapos sa Cavite. Ngayon Laguna naman. Bakit? Dahil ba sa trabaho ng mga magulang mo? Walang trabaho ang nanay ko. Sumasideline lang siya. Tatay ko naman, hindi ko alam kung buhay pa o patay na. Dalawa lang kami ni nanay na magkasama, kaya madali lang kami makalipat ng tinitirahan. Bakit naman kayo lumipat dito sa Laguna? Hindi ko alam. Masyado na yatang madaming utang si nanay, kaya ayun, tinakasan niya yung mga pinagkakautangan niya. Buti hindi kayo pinapulis ng mga tinakbuhan niyang tao. Sanay na si nanay sa mga ganun. Bawat probinsya yata rito, wanted siya sa dami ng utang eh. Tapos kada bagong lugar, bago rin ang pangalang ginagamit niya. May Yoli, Danica, Bernadette, Lisa. Kaya nga minsan, hindi ko na siya tinatawag sa pangalan eh. Parang scammer naman ang labas ng nanay mo.
Lahat gagawin nun para sa bisyo niya. Di baling wala kaming ulam basta may pambili siya ng bisyo niya. Ano bang bisyo ng nanay mo? Wag mo nang alamin. Ikaw, mukhang mayaman ka. Ako? Hindi ah. Relo mo pa lang mukhang mamahalin na eh. Pinaglumaan lang ng kuya ko to. Ano bang trabaho ng nanay mo? Sa bahay lang si mama. Si papa naman, engineer. Mayaman nga kayo, engineer tatay mo eh. Sakto lang naman. Pero hindi naman kami mayaman na mayaman. Sa bagay, nasa public school ka nga eh. Oh, di ba nga? Ilan naman kayong magkakapatid? May isa akong kapatid pero ipinaampon ni nanay dahil sa hirap. Nagkaanak ulit tapos ibinenta naman. 3 kami pero ako na lang yung natitira. Ikaw ang panganay? Hindi dapat. May kuya ako pero namatay siya habang nasa tiyan ni nanay. Ang saklap naman ng buhay mo. Wala pa tayo sa malalang parte ng buhay ko. Matatapos na siguro tong school year kapag kinuwento ko sa'yo lahat. Balik na lang tayo sa activity. Doon tayo sa mga bagay na gusto mong i-share sa buong klase. Ganito na lang. Ako na lang magsusulat ng introduction ko. Isulat mo rin yung sayo tapos palit na lang tayo para mas madali. O sige, mas madali nga yan. Papa Dudut, may pagkasnab ang first impression ko kay Erin. Hindi kasi siya masyadong palasalita pero kapag ikaw ang unang nag-approach sa kanya ay marami naman siyang naikukwento. Hindi siya mahilig makihalubilo sa mga kaklase namin. Hindi kanya lalapitan kapag hindi kanya type kausapin at malalaman mo yon dahil ipapaalam niya ito sa iyo mismo. May pagkatakles ang bunganga nito, kapag binubuli mo siya ibubuli ka niya ng mas malala kaya rin walang masyadong nakikipagkaibigan sa kanya noon. Kung tutuusin ay ako lang yata ang maituturing niyang kaibigan sa classroom namin. Ayaw niyang sumama sa mga babae naming classmates noon kasi masyado raw silang maarte at hindi siya makasabay sa kanila. Karaniwan sa mga lalaki siya nakikisama na wala namang problema sa akin dahil mas lalo kaming naging close dahil doon. Kahit na parang aso't pusa kami kung mag-asara noon, Papa Dudut, ay mabilis na nabuo ang tiwala sa pagitan namin ni Erin. Siyang naging best friend ko noong nasa high school ako na hindi ko inaasahang mangyayari dahil magkaibang ugali naming dalawa. Kung active ako sa academics, si Erin naman ay parang allergic sa pag-aaral. Seryoso ako sa school dahil nasa honor roll ako noong samantalang si Erin naman ay chill lang basta pasado ang grades kahit na pasawang awa lang. Sa kabila ng magkaibang mundo naming dalawa, Papa Dudut, ay unti-unti akong nagkaroon ng pagtingin para kay Erin. Joaquin! Huy! Nandito ako! Erin? Anong ginagawa mo rito ng ganitong oras? Gabi na. Hindi ba malayo yung bahay niyo rito? Nagpapalipas lang ako ng oras bago ko umuwi sa amin. Talaga? Baka naman dinayo mo talaga ako rito ah. Siraulo ka ba? Ano naman kita? Ba't kita dadayuhin? Napadpad lang ako rito kasi wala akong mapuntahan. Tsaka hindi ko naman alam na taga rito ka pala. Sumakto lang na nakita kitang naglalakad. Teka, ano yung nasa mukha mo? Sugat ba yan? Wala to. Nakalmot ko lang sarili ko. Yung totoo, nag-away na naman kayo ng nanay mo no? Kaya ka nandito kasi masama na naman ang loob mo sa kanya. Sinong hindi sasama ang loob? Sampaling ka ba naman ng sarili mong nanay? Tapos ang tutulis pa ng mga kuko niya para mangkukulam. Pati tuloy pisngi ko na sugatan. Ano na naman ba kasing pinag-awayan nyo? Mahabang kwento. Mas mabuti na lang na wala kang alam. Wala ka rin namang maitutulong eh. Gusto mo samahan muna kita rito? Sige. Eto, gusto mo? Ano ba to? Ang pait naman yan. Ano ba yan? Alak ba yan? Di ka pa nakatikim ng alak? Gin yan. Kala mo soft drinks na. Ang bata-bata mo pa umiinom ka na ng alak.
Nakalagay pa sa plastic at straw. Yan ang natutunan ko sa nanay ko eh. Kahit na. Di mo ba alam na nakaka-turn off sa babae yung umiinom? Di ma-turn off kayo. Anong paki ko? Tsaka bata lang ako sa edad pero sa dami ng pinagdaanan ko sa buhay, daig ko pa mga matatanda. Kaya huwag ka na magulat kung bakit marunong ako uminom ng alak. O eto, tikman mo ulit. Ayoko, hindi ako umiinom. Pangit lang lasa niyan kapag first time mo. Pero kapag nasanay ka na, hahanap-hanapin mo rin. Sige na, try mo ulit. Isang beses na lang Sama talaga ng lasa eh. Tsaka ang init sa pakiramdam. Ayoko na. Ganyan din ako nung una eh. Huwag ka na uminom. Sinasayang mo lang yung atay mo. Hindi yan healthy sa katawan. Bakit? Na-turn off ka na ba? Wala ka na bang gusto sa akin? Sino naman nagsabing may gusto ako sa'yo? Huwag mo nang itago. Obvious naman eh. Tsaka sinabi na sa akin ni Arnold na crush mo raw ako. Ano? Totoo ba? Crush lang naman eh. Maghanap ka na lang ng iba. Hindi tayo bagay. Magkagusto ka sa mga tipo ni Claire. Yung classroom president natin. Mabait yun. Matalino, maayos ang buhay. Hindi katulad ko na walang kwenta. Paano kung mas gusto ko yung walang kwenta? Nahihibang ka ba? Ano naman mapapala mo sa akin? Mahirap lang ako. Walang kwentang nanay, bobo, walang future. Baka mamaya sampalin pa ako ng nanay mo ng 1,000,000 para lang layuan kita. Doon ka na lang sa mga ka-level mo. Wala nang patutunguhan ng buhay ko. Ikaw, may future ka pa. Lahat naman tayo may future. Tsaka, hindi ko mauutusan ng puso ko kung sinong tao ang gusto kong mahalin. Sigurado ka ba dyan? Pipiliin mo ko kahit wala kang future sa akin? Tulungan mo sarili mo, Erin. Bata pa naman tayo. Marami pa tayong oras para ayusin ang buhay natin. Huwag ka muna mag-give up ng ganito kaaga. Kaya mo ba maghintay? Maghintay? Gaano ba katagal? Kapag may maayos na akong buhay. Kapag nakaalis na ako sa poder ng nanay ko. Kapag mayaman na ako, may trabaho, yung tulad mo na wala nang gaanong problema. Kapag dumating ang araw na yon, sige. Baka sagutin kita kapag niligawan mo ko. Yun lang ba? Sige, maghihintay ako. Basta ipangako mo lang sa akin na may maghihintay talaga ako Promise, after 14 years, kahit itaga mo pa sa bato, susubukan kong ayusin tong walang kwentang buhay na to. Kapag wala ka pang pamilya nun at single pa rin ako, kahit wala nang ligaw-ligaw, kasal na agad. 14 years? 30 na tayo nun Sabi mo kaya mo maghintay. Papadudod sineryoso ko ang mga sinabi ni Erin ng gabing yon. Kahit na alam kong medyo nakainom na siya ng mga oras na yon. Sa katunayan, kinaumagahan sa klase ay gumawa pa ako ng kasulatan na nagsasabing magpapakasal kami pagsapit namin ng 30 kapag wala pa kaming kanya-kanyang pamilya. Sinabayan naman ni Erin ang trip ko noon at pareho naming pinirmahan ng love contract na ginawa ko. Sa pagdaan ng mga buwan ay mas lumala pa ang problema ni Erin sa bahay nila. Patapos na noon ang school year nang magsimulang tumigil sa pagpasok si Erin. Wala naman akong ibang magawa para matulungan siya sa mga problema niya at ang tanging na ibibigay ko lamang ay support na kailangan niya ay ang makakausap at makakasama. Mabilis na dumaan ang mga araw at ang oras na natitira sa aming high school life ay naubos din. After graduation ay doon na rin nagtapos ang pagsasama namin ni Erin. Sa Manila na po ako nag-aral ng college kung saan ay kumuha ako ng business administration. Samantalang naiwan naman si Erin sa Laguna. Sinubukan pa niya noong mag-enroll sa college sa pag-asang maayos pa niya ang buhay nilang mag-ina. Pero hanggang first semester lamang ang tinagal niya dahil sa kawalan ng pera. Mas pinili na lamang ni Erin na magtrabaho para may pakain siya sa kanilang mag-ina. Tuwing umuwi ako sa Laguna para magbakasyon ay nagkikita pa rin naman kami ni Erin at nagkukumustahan. Pero noong second year na ako ay nagulat na lamang ako
Noong malaman ko na lumipat na pala sina Erin at ang nanay niya ng tirahan nang wala man lang pasabi at paalam. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Tapos kong makagraduate sa college ay agad ako nakapasok sa trabaho bilang isang government employee. At 26 years old ay bumukod na ako mula sa pamilya ko. 10 taon man ang lumipas pero never nawala si Erin sa isipan ko, Papa Dudut. Sa loob ng mga panahon na yon ay tuluyan na akong nawala ng balita mula sa kanya. Mabuti na lamang at kasabay nito ay mas nag-advance pa ang technology sa pagsunod ng mga taon. Hinanap ko siya sa Facebook at sinuwerte naman ako dahil nakita ko kaagad ang account niya. Ilang araw ko rin pong in-stalk ang Facebook account ni Erin. Hindi siya masyadong ma-post pero base sa mga recent pictures niya ay malaki na ang pinagkaiba ni Erin. Kung medyo boy siya noon, ngayon ay babae na ang datingan niya. Balingkinitan, matangkad at maputi at malayong malayo mula sa Erin na kaklase ko noon. Mas lalo tuloy ako na-excite na makita siya matapos ang mahabang panahon. Tiyak na kapag nagkita ulit kami ay marami kaming mapag-uusapan sa buhay. Sa iba't ibang bars nagtatrabaho si Erin, Papa Dudut. May sarili siyang banda kung saan siya ang main vocalist. Sa QC siya nakatira, base na rin sa mga posts niya at natutuwa akong makita na kabilaan ng mga gigs ng grupo nila. Nakakatuwang isipin ang Erin noon na gusto nang bumitaw sa buhay. Ngayon ay patuloy pa ring nagsusumikap. Nang minsang magkaroon ako ng long vacation ay sinubukan kong lumuwas para kitain si Erin. Sa isang resto bar ko siya nakita, Papa Dudut. Thank you guys! Enjoy the rest of the night! Muli, kami ang bandang Rockplay! Kita-kits po ulit tayo bukas! Salamat! Okay, pack up na guys. Good job tayo tonight ha. Grabe ang crowd, sobrang active nila. Sana ganito lagi. Excuse po miss. Pwede po bang magpahabol? May gusto po sana ako ipa-request na kanta. Hala sir, nag-last song na po kami kanina eh. Tsaka magsasara na rin tong bar maya-maya. Balik na lang po kayo bukas. Uunahin ko yung request nyo. Hindi mo na ba ako nakikilala? Ha? Wait lang. Joaquin? Oh my gosh, ikaw nga! Nakakatampo ka naman. Di mo ako agad nakilala. Sorry, medyo madilim kasi. Tsaka tingnan mo nga, hindi ka na totoy. Payatot ka nun eh, pero ngayon ang laki ng katawan ha. Ikaw rin naman. Malaki na rin ang ipinagbago mo. Mas lalo kang gumanda ngayon, tsaka mukhang masaya ka na ngayon. Happy naman ako sa buhay ko ngayon. Sana ikaw din. Oo naman. Masaya rin naman ako pero mas masaya sana kung dumating na yung araw na hinihintay ko. Ha? Anong araw naman yun? Basta, malalaman mo na lang pag dumating na yung tamang panahon. Alam mo, hanggang ngayon may tampo pa rin ako sa'yo. Ano na naman yan? Sorry na kung hindi kita naalala agad. Hindi yun. Medyo may tampo ako sa'yo nung bigla na lang kayong umalis ng Laguna. Di ka man lang nagpaalam. Wala ka man lang pasabi. Ah! Yun ba? Pasensya na. Biglaan yung pag-alis namin eh. Nakahanap kasi ng bagong boyfriend si nanay noon tapos nag-decide silang dalawa na mag-live-in na lang dito sa Metro Manila. Kaya yun, hindi na ako nakapagpaalam. Tsaka wala ka naman sa Laguna noon. Nag-aaral ka noon eh. Mabuti na nga lang nahanap ulit kita eh. Oo nga. Paano mo nalaman na dito ako nagwo-work? Nakita ko sa Facebook. Talaga? Hindi na kasi ako masyadong gumagamit nun eh. Mabuti na lang nahanap mo ako ron. Kaya nga eh. Kumusta ka naman? Kumusta buhay? Eto, bokalista na ng banda. Awa ng Diyos, hindi naman kami nawawala ng gigs kahit na hindi pa kami gaanong kilala. Kumusta na nanay mo? Matagal nang wala si nanay. Patay na siya. Ha? Bakit? Ano nangyari sa kanya? Sinaksak siya ng boyfriend niya. Pareho sila nakadrugs tapos biglang nag-away. Ayun, nagkasakitan.
Naku, sorry, hindi ko nabalitaan. Ano na ngayon nangyari sa sumaksak sa kanya? Nakakulong na. Mabuti nga sinurrender niya sarili niya sa mga pulis eh. Mabuti naman kung ganun. Nakuha niyo agad ng nanay mo yung hustisya. Matagal na yun. Huwag na nating balikan. Ikaw, kumusta ka naman? May asawa ka na ba? Wala pa ako asawa. Masyadong busy sa trabaho eh. Sa City Hall ako ngayon nagtatrabaho. Wala ka naman pala eh. Unahan pa yata kita. Bakit? May asawa ka na? Wala pa pero live-in kami ng boyfriend ko. Ah, may boyfriend ka na? Oo, si Eric. Nakikita mo ba yon? Yung lalaki nakaupo sa harap ng drums? Siya yung boyfriend ko. Hindi ko in-expect na may boyfriend ka na pala. Ako nga, hindi ko in-expect na wala ka pa palang girlfriend eh. Mas madidismaya ka siguro kapag nalaman mong never pa ako nagka-girlfriend. Talaga? Bakit? May hinihintay kasi akong babae. Kaso mukhang wala na pala akong maaantay. Papa Dudut, wala naman akong ibang babae na inaantay kundi si Erin lang. Kaso nga lang ay hindi na yata niya ako nahintay dahil meron na siyang boyfriend ng panahon na yon. Mukha nga nalimutan na rin niya ang promise namin sa isa't isa na magiging kami pagsapit naming dalawa sa edad na 30. Pero kahit na ganoon ay hindi pa rin ako nawala ng pag-asa. 26 years old pa lamang naman kami noon at matagal-tagal pa ang kontratang pareho naming pinirmahan noong mga bata pa lamang kami. Pagkatapos ng pagkikita namin yun ni Erin ay muling nanumbalik ang dati naming pagkakaibigan. Kahit na magkalayo at may kanya-kanya na kaming buhay ay nagpatuloy ang komunikasyon namin. Pero marami pa rin ang pwedeng mangyari sa loob ng 4 na taon, Papa Dudut. Bigla na lang noong nawala sa social media si Erin. Hindi na siya nagpo-post sa Facebook at ang tanging komunikasyon namin ay biglang naputol. Hanggang sa dumating ang araw na pinakahihintay ko. Pagsapit ng 30th birthday ko ay sinubukan kong kontakin si Erin pero parang hindi na yata siya noon gumagamit ng social media. Pinuntahan ko siya sa Manila at sinuyod ng mga bars na pinagtatrabahuhan niya pero maging ang mga tao doon ay wala na ring balita sa kanya o kahit na sa banda nila na matagal na palang disbanded. Wala na akong ibang choice noon, Papa Dudut, kundi ang tanungin ng boyfriend ni Erin kung saan ko siya makikita. Nalaman ko na lamang na matagal na pala silang hiwalay at ang huling balita niya ay sa Tondo nakatira si Erin. Hinanap ko po si Erin sa Tondo at maswerte naman ako na nakita ko siya kaagad, Papa Dudut. Tao po! Tao po! Joaquin? Hi! Pwede ko po ba kayo maabala? Anong ginagawa mo rito? Tsaka, paano mo ako nahanap? Nagtanong-tanong ako sa mga dati mong kabanda. Naghiwa-hiwalay na pala kayo? Oo, matagal na. Halika, pumasok ka. Salamat. Pasensya ka na. Magulo tong bahay, nakakahiya. Naku, okay lang. Ako naman yung nagpunta rito nang walang pasabi. So, anong nangyari sa banda nyo? Umalis ako sa banda nung naghiwalay kami ni Eric. Hindi na sila nakahanap ng kapalit ko, kaya yun, naghiwa-hiwalay na rin sila. Talaga? Sayang naman. Ganyan talaga ang buhay. May times na masaya, may times na malungkot. Nasanay na ako. So, mag-isa ka lang ba dito? O may kasama kang iba? Kasama ko yung 2 anak ko. May mga anak ka na? Oo, meron. Isang 4 years old tapos yung isa 2 years old. Si Eric ba ang tatay? Yung una kay Eric, tapos yung pangalawa sa huling boyfriend ko. Pareho akong tinakbuhan ng mga tatay nila eh. Pero ngayon, wala ka namang kinakasama? Wala. Wala na akong oras para dyan. Masyado namang bigat ang buhay ko para mag-love life pa. Idagdag mo pa yung 2 anak ko. Ayaw mo na ba talagang bigyan ng chance ulit ang puso mo? Para saan pa kung iiwan din naman ako? Paano kung hindi?
Tsaka wala nang magkakagusto sa akin. Tingnan mo nga itsura ko. Losyang na ako. Daig ko pang 80 anyos. Uy, hindi naman. Erin. Wala ka bang naaalala na promise noong mga bata pa lang tayo? Anong promise? Nung nasa Laguna ka pa lang, may promise ka na ginawa eh. Sandali lang ipapakita ko sa'yo. Ito oh. Naaalala mo pa ba to? Itong mga nakasulat sa papel na to? Ano yan? Ito yung contract na ginawa natin noon. Yung promise natin sa isa't isa na kapag 30 years old na tayo, tapos nagkataon na pareho tayong wala pang asawa, tayo na lang ang magkakatuluyan. May ginawa ba tayong ganyan? Meron. Hindi mo na ba tanda? Pumirma ka nga oh. Ayan oh. Bata pa tayo noon Hindi ko naman alam na tututuhanin mo pala yan. Sabi ko naman sa'yo noon eh. Seryoso ako. Maghihintay talaga ako. Kaso, paano yan? Hindi ko naman naayos ang buhay ko. Lumala pa nga eh. Tutulungan kita. Magtutulungan tayo na ayusin ang buhay natin. Parang hindi naman na pwedeng isave tong buhay ko eh. Tanggap ko na ganito na magiging kapalaran ko. Humanap ka na lang ng ibang babae. Yung mas bagay sa'yo. Mas kayang ibigay sa'yo yung mga bagay na deserve mo. Pero sa'yo ko nakikita yung mga yun eh. Kakayanin mo ba? Kung bibigyan kita ng chance, kaya mo ba akong tulungan kahit na ganito lang ako? Oo naman. Bigyan mo lang ako ng chance. Bigyan mo rin ulit ang sarili mo ng chance na ayusin ulit ang buhay mo. Kakayanin natin to. Pangako ko. Maghintay nga ng 14 years kinaya ko eh. Sira ulo ka talaga. Sigurado ka bang hindi mo pagsisisihan sa huli tong gusto mong mangyari? Maniwala ka sa akin, Erin. Matagal ko nang pinapangarap ang araw na to. Wala akong pagsisisihan dito. Papa Dudut, wala akong pakialam kung may anak na si Erin. Wala akong pakialam kahit nasa squatters area pa siya nakatira. Kahit mahirap lamang siya, kahit na iba ang itsura niya at tinakasan na siya ng ganda, ang mahalaga sa akin ay binigyan ako ng chance ni Erin para ipakita sa kanya ang totoong pagmamahal ko sa kanya. Madali lang namang kitain ng pera, Papa Dudut, lalo na kung pareho kaming may goal sa buhay. Ready rin akong magpakaama sa mga anak niya. Marami akong kayang isakripisyo para kay Erin dahil ganon naman talaga ang totoong nagmamahal. Gagawin nila ang lahat para lamang makitang masaya at mabuti ang lagay ng taong minamahal nila. Papa Dudut, naging girlfriend ko si Erin at wala nang ligawang nangyari dahil kilala ko naman ang babaeng pinakamamahal ko. Sinubukan ko nang dalhin ang mag-iina sa Laguna para doon ay magsama kami sa isang bubong, pero hindi pumayag si Erin. Nasanay na daw kasi siya sa buhay sa Maynila at isa pa ay ayaw niyang tuluyang dumepende sa akin. Gusto rin niyang patunayan na kaya niyang tumayo sa sarili niyang mga paa. Ayaw daw kasi niya akong bigyan ng malaking responsibilidad at isa pa ay mas malaki ang pwede niyang kitain kapag sa Maynila siya naghanap ng trabaho kesa sa probinsya. Dahil hindi ko naman po maiwan ang trabaho ko sa Laguna ay weekly ako noon kung bumiyahe para makasama sina Erin. Malaking tulong na meron akong sariling sasakyan kaya nakakaya kong magpabalik-balik mula Maynila pa napansin. Hindi ko pa pala tuluyang kilala ang babaeng pinakamamahal ko, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sa naging pagsasama namin ni Erin ay marami akong bagong nalaman pagdating sa kanya. Iba na ang Erin na minahal ko noong high school kumpara sa Erin ngayon. Kung noon ay para bang punong-puno siya ng pag-asa, ngayon ay para bang bumigay na siya. Ipinangako niya sa aking magkatulong kaming aayusin ang buhay niya, pero wala akong nakitang efforts mula sa kanya. Sinubukan ko pa noong gamitin ang connections ko para lamang maihanap siya ng trabaho. Nakapagtrabaho naman siya, Papa Dudut, pero isang buwan lamang ang tinagal niya dahil ayon sa kanyang boss ay masyado raw siyang masungit sa mga customers. Inaaway din daw niya pati ang mga katrabaho niya. Kaya sa huli ay tinanggal siya sa trabaho.
Hindi lang sa mga tao masungit si Erin, kundi pati na rin po sa kanyang mga anak. Kung ituring niya mga bata ay para bang hindi sila nanggaling sa kanya. Napansin ko na parang ang mga bata ang sinisisi niya kung bakit mas nalugmok siya sa buhay. Sinubukan ko naman pong intindihin ang girlfriend ko dahil alam ko na sobrang bigat na mga pinagdadaanan niya sa buhay. Pero ang kinakainis ko lang minsan ay hindi ko nakikita na kahit itry man lang niya na ayusin ang buhay niya. Palagi siya noong lasing at may punto pang napapabayaan na niya mga anak niya. Ang masakla pa ay hindi lang alak ang bisyo nito at palagi nauubos ang pera niya sa isang bagay na ikinabigla ko nang minsang maabutan ko siyang gumagamit nito. Erin, nasan yung mga bata? May dala akong… Ano yan? Wala to. Madilim kasi kaya nagsindi ako ng kandila. Gumagamit ka na naman ba ng… Hindi! Iba yung iniisip mo. Wala akong ginagawa masama. Patingin nga ako. Ano yung tinatago mo? Wala nga sabi. Ano ba? Diyan mo ba ginagastos yung mga perang binibigay ko sa'yo? Sa bawal na gamot? Erin naman! Nasaan yung mga bata? Natutulog sila. Akala ko ba ayusin mo na sarili mo? Ano tong ginagawa mo? Bakit kasi hindi ka nagsabi na darating ka ngayon? Para saan? Para may tago mo yung ginagawa mo? Kailan ka pa nagda-drugs, ha? Wala ka nang pakialam doon. May pakialam ako kasi boyfriend mo ako. Kapakanan mo lang ang iniisip ko. Dito mo pa talaga ginagawa kasama ng mga anak mo? Nakakadismaya ka, Erin. O ano? Tama ako, di ba? Hindi mo kakayanin. Pinagsabihan na kita noon eh. Gusto kitang tulungan. Gusto ko ulit makita na masaya ka. Pero para magawa yon, kailangan ikaw mismo tulungan mo rin ang sarili mo. Paano ko gagawin yon, Joaquin? Hindi ko na kaya. Ito? Itong ginagawa ko? Ito na lang yung tanging bagay na nakakatulong sa akin para kahit papano, kahit saglit, matakasang kumbigat ang pinagdadaanan ko ngayon. Yan ang problema eh. Tinatakasan mo kasi. Kahit anong tago ang gawin mo, hinding-hindi mawawala ang problema mo kung hindi mo yun haharapin, kung hindi mo aayusin. Nandito na nga ako, di ba? Nandito ako na handang sumuporta sa'yo, na gumabay sa pangako mong pagbabago, pero nakakapagod din pala. Hindi naman kita pinilit na tulungan ako eh. Ikaw ang nagpumilit na pumasok sa buhay ko tapos ngayon magsisisi ka? Hindi mo na ako kayang baguhin kasi sa totoo lang, wala na. Basura ng buhay ko, patapon na. Wala na tayong magagawa tungkol doon. Patapon na ang buhay mo kasi yun ang ginagawa mo. Ikaw mismo ang nagtatapon ng mga pagkakataon na dumarating sa'yo. Pagbigyan mo naman ang sarili mo kahit ngayon lang. Paano ko tutulungan ang sarili ko kung wala na akong pag-asa? Wala nang patutunguhan tong buhay ko, Joaquin. Pagod na rin akong lumaban. Buong buhay ko, hindi ko man lang naranasan maging masaya. Simula bata pa lang wala na ako ibang naramdaman kundi ang pagiging walang kwenta ng buhay ko. Sinubukan ko naman eh. Sinubukan ko lumaban pero ewan ko ba? Galit yata sa akin ang mundo eh. Siguro pinanganak lang talaga ako para maging example sa mga tao na hindi dapat tularan ng isang tulad ko. Huwag mo namang gawin yan sa sarili mo, Erin. Hindi kita matutulungan kung ikaw mismo sumusuko ka na. Hayaan mong tulungan kita. Huwag mo nang pahirapan yung sarili mo. Hanggat maaga pa lumayo ka na sa akin para hindi ka na madamay pa. Wala ka na magagawa sa sitwasyon ko ngayon. Erin, please! Malis ka na! Ayaw kitang hilahin pababa. Okay na sa akin na kahit isa lang sa atin na magkaroon ng magandang buhay. Naging tayo naman, di ba? Hindi lang nag-work. Kaya wala nang problema sa love contract na sinasabi mo. Sige, aalis ako. Pero ito tatandaan mo, Erin. Hindi kita susukuan. Sana, wag mo rin sukuan ang sarili mo. Papa Dudut, alam ko na mahirap talagang baguhin ang nakasanayang buhay ng isang tao sa isang araw lamang.
Buwan o taon ang kailangang abutin para maalis sa sistema nila mga bagay na gusto nilang baguhin. Kinailangan ko ng mahabang pasensya at malawak na pangunawa para matulungan si Erin. Alam kong wala akong karapatang magreklamo dahil ako naman talaga ang nagpumilit na pumasok sa buhay niya. Mahirap kalabanin ang mga bisyo niya na naging takbuhan na niya tuwing kinakailangan niyang tumakas mula sa mga problema niya. Eto na kasi ang mga bagay na naging katuwang niya sa mga oras na nalulugmok siya, Papa Dudut. At yon ang gusto kong baguhin. Sa kabila ng nangyaring away namin ni Erin ay nagulat ako na matapos sa mga sumunod na araw ay bigla siyang nagpakita sa akin. Humingi siya ng panibagong chance at nagsorry din siya kasabay ng pangakong susubukan niyang baguhin ang sarili niya para sa mga anak niya. Natuwa ako, Papa Dudut, na siya mismo ang gumawa ngayon ng paraan para magbago. At least kahit papaano ay nakakakita ako ng kaunting pag-asa. Sa tulong ko ay pumasok sa rehab si Erin para tuluyan ng ma-flush mula sa sistema niya ang droga. Ilang buwan din ang nilagi niya doon hanggang sa unti-unting nalampasan din niya ang parte ng buhay niyang yon. Sa akin pansamantalang nanuluyan ang mga anak ni Erin. Pagkabalik niya ay agad siyang naghanap ng trabaho at unti-unti niyang nabago ang dati niyang lifestyle at matapos ang mahigit 1 taon ay nakamit din namin ang goal naming dalawa, Papa Dudut. Wow! Ano to? Tingnan ko nga. Chocolates? Ibang klase, babae na ngayon ang nagbibigay ng chocolate sa lalaki ah. Thank you gift ko yan kasi kung hindi dahil sa'yo, hindi ko mararanasan maging masaya ulit. Wala yun. Masaya ako na masaya ka na ngayon. Masaya na tayo. Proud ako sa'yo, Erin. Proud na proud ako sa'yo dahil hindi ka sumuko. Dahil sa'yo yun. Hindi mo ako binitawan hanggang sa huli. Ganoon naman talaga kapag mahal mo ang isang tao eh. Hindi mo siya susukuan hanggat may nakikita ka pang kahit na konting pag-asa. Kung kaya pang ilaban, ilalaban. Siguro blessing in disguise na rin yung paglipat namin sa Laguna noon. Alam mo, ayoko noong lumipat ng bahay eh. Sobrang tampo ko nun kay nanay nung lumipat kami sa Laguna. Pero ngayon, yun ang pinaka-the best na naging desisyon ni nanay para sa akin. Kasi kung hindi kami lumipat, hindi kita makikilala. Kung hindi kita nakilala, hindi mangyayari sa akin to ngayon. First time sa buhay ko na makaramdam ng contentment. Yung masaya ako at wala akong pinoproblemang ibang bagay. Kaya nga sabi ko mag-celebrate tayo eh. Ikaw lang may ayaw kumain sa magandang restaurant. Gastos lang yun, ano ka ba? Tsaka mas maganda dito sa Parisan. Ako, hindi mo pa natitikman kung gaano kasarap ang lutong Paris ni Mang Pinyong. Kaya dito kita dinala kasi mura na, sulit pa. Sige nga, patikim nga ng Paris na pinagmamayabang mo. Antayin mo lang, na-order ko na. Marami talagang tao rito sa oras na to eh. Ay, teka lang. Maiba muna tayo. Hindi ka pa ba talaga ready na sumama sa akin sa Laguna? Mas gaganda ang buhay natin doon. Hindi na tayo magkakahiwalay. Nasabi ko naman sa'yo, di ba? Nagsisimula pa lang ako. Gusto ko na buo na ako kapag nag-decide akong sumama sa'yo. Gusto ko na kapag ipinakilala mo ko sa mga magulang at kaibigan mo, yung meron ka maipagyayabang. Sa ngayon, wala pa eh kasi hindi pa stable ang buhay ko. Hayaan mo. Darating din naman tayo sa araw na yan eh. One step at a time lang. Gusto ko na talaga kasing makasama ka eh. Sobrang lungkot kaya tuwing umuwi ako ng Laguna. Namimiss kita agad. Ikaw na lang kaya ang lumipat dito. Hindi ko pwedeng iwan yung trabaho ko ron eh. Malapit na ako ma-promote. Tsaka isa pa, may pinapatayo akong business sa Laguna. Ay, oo nga pala. Magpapatayo pala kayo ng restaurant ng kuya mo, di ba? Oo, sisimulan na namin next year. Congrats! Ako rin. Marami akong gustong gawin eh. Gusto ko ring ituloy yung mga pangarap ko noon na akala ko wala nang pag-asang mangyari. Hayaan mo. Sabay nating gawin yan. Sabay nating aabutin ang mga pangarap natin sa buhay. Maraming salamat talaga, Joaquin. Alam mo, simula nung pumirma tayo pareho sa love contract na ginawa natin, promise ko talaga mula noon, nahihintayin kita.
Aalagaan kita. Sasamahan kita hanggang sa pagtanda natin. I love you. I love you too. Erin! Tulong! Tulungan niyo kami! Kuya! Kuya, tulungan niyo kami! Itakbo natin siya sa ospital! Kuya, sige na! Erin! Sandali lang, hihingi ako ng tulong, Erin! Tulungan niyo kami! Bakit niyo kami tinitingnan lang dyan? Tulungan niyo kami! Erin! Huwag kang pumigit, Erin! Huwag kang pumigit! Kumapit ka lang, Erin! Erin! Papa Dudut, hindi na po nakaabot ng buhay si Erin sa ospital. Nagtamo siya ng tama sa ulo, dibdib at balikat at sa parisan na siya nawala ng hininga matapos maubusan ng dugo. Nang ma-review ang CCTV sa kanto malapit sa kainan ay napansin naming ilang oras na pala kaming minamanmana ng riding in tandem. Sa sobrang busy namin ni Erin sa pinag-uusapan namin ay hindi ko na napansin ang paglapit ng isang lalaking nakasuot ng tinted na helmet. Sobrang bilis ng mga pangyayari, Papa Dudut. Pagkarinig ko ng sunod-sunod na putok, ang unang instinct ko ay dumapa. Saka ko na lang napansin na si Erin ang nakahiga na sa tabi ko at duguan. Hanggang sa ngayon ay hindi pa nahuhuli ang mga taong pumatay kay Erin. Hanggang ngayon ay hindi pa rin nakakamit ang hustisya na para sa kanya. Base sa report ng mga pulis ay may kinalaman daw ang insidente sa droga. Hindi ko na po inalam ang iba pang mga detalye. Hindi pa noon nagsisink in sa akin ang mga nangyari. Magkahalong gulat at lungkot ang nararamdaman ko noon, Papa Dudut. 3 araw na pinaglamayan namin ang mga labi ni Erin bago siya inilibing. Pagkatapos nito ay dali-dali akong bumalik sa Laguna kasama ang mga batang naulila. Natakot ako noon na baka balikan kami ng mga taong gumawa noon kay Erin, kaya minabuti kong sa Laguna na kami tumira para mas safe. Sa awa naman ng Diyos ay wala naman pong masamang nangyari matapos ang mga sumunod na taon. Hanggang sa ngayon ay nasasaktan pa rin ako sa biglaang pagkawala ng taong minahal ko ng napakahabang panahon. Pero mas nasasaktan ako para sa mga batang iniwan niya. Ipinangako ko sa kanila na ako ang tatayo nilang magulang. Ayoko rin kasing maranasan nila ang mga pinagdaanan ng kanilang nanay na sa murang edad ay natikman na kaagad ang kalupitan ng mundo. Pagkalipas ng mga taon ay nakahanap naman ako ng panibagong pag-ibig, Papa Dudut. Pero may mga pagkakataon pa rin bumabalik sa alaala ko si Erin at kung paano nasayang ang isang buhay dahil lamang sa maling landas na kanilang tinahak dahil sa kahirapan. Dito na po natatapos ang sulat ko, Papa Dudut. Magandang araw po sa inyo. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Joaquin. Barangay Love Stories. Love Stories. Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1. Forever. Kabarangay, i-share mo ang iyong barangay love stories. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com.